Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabarulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati siya ni Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalangin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkamit ko ng iyong bati ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father Raul. Baka hindi niyo na ako kilala kasi hindi niyo ako nakikita sa gabi. Sa madaling araw po kasi ako nagmimisa. Buhay pa ba kayo? Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, batiin ninyo ang mga katabi nyo ng Merry Christmas. Paano hindi nyo lang masaya? Meron po naging manukutin si Martin. Kasama nito sa estado ni Martin Luther na nakasuot ng itim na damit na panglunsa. Tinanong siya ni Martin, "Who is that?" Sumagot ng kanyang asawa, "God is dead." Sumagot si Martin, "My dear, don't talk like that." At sumagot naman ang kanyang asawa, "God is dead because of your gloom." Tingnan niyo nga po mga katabi ninyo, kung masaya, kung malungkot. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos ang Panginoon. Amen. Pagkakot daw ng Pasko para sa kanila. Maraming kung galing natin sa pagtekso, siguro mo yung mga nasulukan na kaparokyano natin. Kanina, meron na naman maliit na sulong. Siguro ko sasabihin nila sa sarili nila, "Ay ako, napakalungkot naman ang Pasko namin. Kung kailan Pasko, saka naman kami nasulukan." Tinatanong ko ang aming sarili, how can I as a pastor have them experience the joy of Christmas? How can I help them celebrate Christmas joyfully when this is the sad reality they are in right now? Paano sila magiging masaya ngayon talaga naman napakalungkot ang kanilang kalagayan ngayon?
mabuti na lang kanina meron akong balitang nasaka na talaga naman nagpasaya sa akin. Sabi sa aking father, may magbibigay po na bigas mamaya madaling araw para sa mga karokyano natin na nahihirapan o naghihirap, lalo-lalo na ngayong Pasko. Na mayroong mga tao na nais magpasaya ng araw. Ang St. Joseph Foundation, magbibigay din sila ng 200 gift packs sa Pasko. Para pasayahin na, dapat walang malungkot ngayong Pasko. Dapat lahat masaya kahit mahirap ang buhay. Subalit hindi natin maiiwasan mga kaibigan na meron talaga kahit anong gawin natin, malungkot ang kanilang Pasko. Halimbawa, mga kung unang Pasko na hindi nila makakapiling ang namatay nilang mahal sa buhay. Ano sila makakasaya? Without this joy, whatever we do or say or think during Christmas, or during our entire life, for that matter, cannot bear fruit. When it's said to be for a mere accessory in the Christian life, it is the sign that we are really living in God's wonderful love, and that love satisfies us. Kaya anumang problema, kapigatian ang hinaharap natin, magiging masaya pa rin tayo kung iisipin natin na isinilang o muling isisilang ang Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. At ang katotohanan niyan ang magpapasaya sa ating puso, sa ating buhay. Walang puwang ang pagiging malungkot sa panahon ng Pasko, sapagkat ipinapadama sa atin ng Diyos na mahal niya tayong lahat. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, limitasyon at kasalanan, hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. God loves us not because of, but in spite of. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, God loves you. Ayaw na tayo. Mahal sa buhay. Pero ang katotohanan, God loves all of us. Like every child, just like every child, Jesus started his life here on earth by bringing joy. Naroon pa lang siya sa sinapupunan ng kanyang ina at pagpunta siya ng kagalakan. Kasino mang mapalapit sa kanya, halimbawa na lamang sa Ebanghelyong ating narinig ng dalawin at ating Maria at kanyang pinsan si Elizabeth. Si Elizabeth ay nakuspos ng banal na Espiritu at lubusan ng nagalak. Elizabeth said to Mary, "At the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy." Based on this, the reaction or response of people to baby Jesus is joy. Tayo ay nagdadala dahil isinilang ang ating tagapagligtas. Ano po pa itong kagalakan na tinutukoy natin na dapat ating maranasan, hindi lang po ngayong Pasko, kundi sa buong buhay natin, anuman ang mangyari. Joy is the experience of knowing that we are unconditionally loved, and that nothing, sickness, failure, emotional distress, or even death can take that love away.
Maraming bagay sa buhay at tila nagkakaito sa atin ng kaligayahan at kagalakan, mga pagsunod, particular tungkol sa pera at sa love life. Mabuti pa ang iba, may life, pero walang love. Marami ang malungkot kasi sabi ng ating classmate, marami ngayon ang nagbubukbuk na lang sa kanilang kwarto, hindi lumalabas dahil may UTI. Umibig, tapos iniwan. Paano masasaya sa ganung sitwasyon? Mga kamalasan at kabigukan na naranasan natin sa iba't ibang aspeto ng buhay, maon, hindi po ako nakauwi sa bahay namin. Dahil sa parokya. Nung ako'y walis sa aming dating parokya sa Nagkarpeta, sabi ko sa aking sarili, sa susunod na taon, ano naman mangyayari, uuwi ako sa Pasko. Subalit kung nalaman ko na dito pala ako malilipat at ang pesta ay Pasko, sabi ko talagang dito ko. Bagamat mahirap sana ang biyak ngayon papuntang Bicol, traffic, doon na ako pwede mag-uwi. Kaya, ano ibig sabihin yan? Hindi kaya na papan ang saya na nararamdaman ko sa pagsapit ng Pasko sa bagamat hindi ko kapiling ang aking mga mahal sa buhay, lalo-lalo na ang aking nanay sa pagsapit ng Pasko. Kapiling ko naman kayo, aking mga kautiano, aking mga nanay, aking mga tatay, aking mga kaibigan, aking mga kapatid. Kung ang pamilya ko, kaming magkakapatid ay 10, kundi na po kami. Nagpamit-pamit pa yan. Pero ngayon, mas marami akong nanay, mas marami akong tatay, mas marami akong kapatid, mas marami akong kaibigan. Kaya walang dapat na ikaluluwag kung hindi ako makauwi sa amin. Dahil namin ang Diyos na nagdala sa akin ng dala ng saya sapagkat mahal tayo ng Diyos. Dear brothers and sisters, do we want to experience authentic joy this Christmas and for the rest of our lives? Napakadaling sumagot ng ako sa tanong na ito. Pero baka sa totoo lang, hinahayaan natin maraming bagay na maging nagbago sa gabal para hindi tayo natin maranasan ang ganyang uri ng kaligayahan at kagalakan. Ilan sa mga bago sa gabal na tinutukoy ko ay ang pagpabigo na kilalanin ang presensya at nilaya ng Diyos na dumating sa buhay natin sa iba't ibang paraan. Ang ating pagdidilihan sa mensahe ng Diyos, kaya di natin natatanggap ang mabuting balita, ang pagpupumilit natin na sumiyutin ang ibang tao. We try to please everybody except God. Ang patuloy na pagkakapatid natin sa masakit na nakaraan at ang labis sa pagkaalala natin sa kinabukasan. Ang pagkakasabak natin sa kasamaan at kasalanan at pagkakaalipin natin sa mga bisyo at lumo, ang pagkakabiyak natin sa bawang na relasyon sa barkadang na pagkakasama sa atin, ang hindi natin pagiging mabuting tagapamahala at katiwala ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Ito ang mga hadlang para hindi tayo maging masaya pagsapit ng Pasko. God becomes our joy. Pagkat isipin ang joy, kagalakan, ay basta pagsalamat po na nangyayari sa atin upang bang isang biyaya na habang sa kagalakan sa ating harapan ang hindi natin inasahan, wala tayong ginagawa. Indeed, joy is
natin ang maging masaya kaysa magmukmok, maging malungkot sa araw ng Pasko. That God is our joy. Allow me, sisters and brothers, to end by sharing to you this short prayer. Lord, make me always aware that at every moment of my life, I have an opportunity to choose joy. Help me choose to live this moment as a cause of joy and happiness, rather than as cause for excitement. May I live in the knowledge that I belong to you,